across the screens, it's where our hearts meet. Sharing dreams, every clip, every post. We're building bridges coast to coast. Good morning world, good morning internet. A million stories waiting to be met. Connections boom, our voices intertwine. Good morning, let your light shine. Sa bayang broadcast ng radyo at internet, ang mas pinalakas na Larga Batangas 2nd District Radio. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas 2nd District. Larga Batangas 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Internet, sama-sama natin to kasama si Kong Jinky Beatrix Luistro. Panalo sa serbisyo, di ka mapapahinto. Ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Ron Lozano, Coy Laura din mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga Batangas, tunay na totoo. Balita, good morning world, good morning internet, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, largang umaga ho, lalawigan ng Batangas 2nd District. It's a beautiful Wednesday morning. Mainit po ang panahon at ngayon po ay wala naman sigurong bagyo, ano? At tuloy-tuloy po ang ating paglarga sa ating himpapawid sa pamagitan ho ng radio at ng internet. Sa malawakang broadcast ng radio at internet, as usual, tayo po ay magkakapiling sa social media rin, ano? Sa lahat ng mga social media pages ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Check it out, yung mga support pages po natin, ano? Facebook, meron po tayong Instagram, meron po tayong YouTube channel, of course, especially YouTube channel po natin, no? Supportahan po natin sapagkat dyan po dyan rin po yung mga activity ng ating Congresswoman Attorney Jervil, mga interviews, ano, ay dyan po natin mapapanood. And of course, meron po tayong Twitter account, ano, ang ating Congresswoman Attorney Jervil. So, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pala, TikTok rin, no? Meron po tayong TikTok channel and Twitter account, ano, yan po, ano, for engagement ng ating mga kababayan. Alright, kamusta po kayo bayan? Kamusta po ang inyong Wednesday morning? How are you doing today? Tuloy-tuloy po ang paglarga. Ngayon po ay 13 ng buwan ng Agosto. At ibig sabihin ay birthday ni Kalargang Koy. Yun naman. Alright, batiin natin si Kalargang Koy ng happy birthday. Happy birthday to you.
sa lahat ng mga celebrants po natin today, happy birthday po sa inyong lahat. Especially sa atin ng kalargang si Koy Paul Tolara, who is now celebrating his birthday today. Happy birthday po sa inyo. May you have more birthdays to come. Special day talaga po ang birthday sa lahat ng mga celebrants po natin. Pag sinabing birthday, talagang special po yan. At sabi nga pasalamat po tayo dahil it's another milestone in our life na tayo po ay pinagpapala ng atin ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakataon, diba? Ano lang naman kailangan mo lang naman talaga magpasalamat para tuloy-tuloy po ang biyaya po. Sabing ay lahat na natatanggap po natin sa atin ng buhay ay atin ng ipagpasalamat. Yan man ay maliit na bagay, malaking bagay, lalong-lalo na yung mga biyaya po natin na tayo po ay araw-araw ay merong mga pagpapala. Sabi po dito sa atin ng every guessing is a blessing ng atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro ay napakahalaga po na ito. Sabi po dito, ngunit sa lahat ng mga ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ito ay base naman sa Roma 8:37. Sabi po dito, ang mensahe po ng talatang yun ay isang malinaw na anumang mangyari, panalo ka na. Sabi, nga, di ba? Buhay ka lang sa iyong pagising mo sa umaga, ay panalo ka na. Higit dahil hindi dahil madali ang laban, kundi dahil tiyak ang resulta. Sa pag-ibig daw ni Kristo, hindi ka lang mananalo, lalabas kang mas malakas, mas matatag, at mas puno ng pag-asa. O di ba, ang dami ho nating mga struggles in life, Ang dami ho nating mga struggles in life, marami ho tayong mga battles in life, Pero sabi ho dito sa sinisiguro po ng magandang balita, Sabi po sa Roma 8:37, malinaw daw po, anumang mangyari, panalo ka na. Hindi dahil madali ang laban, kundi dahil tiyak ang resulta. Sa pag-ibig daw ni Kristo, hindi ka lang mananalo, lalabas kang mas malakas, mas matatag, at mas puno ng pag-asa. Amen? Di ba? Napakaganda, kaya every day is an inspiration sa atin ng buhay. That's why meron po tayong every guessing is a blessing. And it reminds us na talagang meron pong Diyos na yan man ay sa panahon ng atin nung sabi nga ay mga problema ay hindi ho tayo naiiwanan Hindi ho tayo naiiwanan Akala lang ho natin tayo po ay naiiwan, pero may mga plano yung magandang planong yun ang hinihintay ho natin, di ka? Yung magandang planong yun kasi nga everything everything na yan tayo pinagdadaanan man na tayong mga problema, meron man tayong tagumpay, meron tayo man ay masaya, malungkot pero yung Diyos ay hindi naman nawawala, nandun palagi and of course siguro we are given a test meron tayong mga pagsubok pero alam naman po natin kung tayo po doon natin makikita yung yung ating yung ating matibay na pananalig at pananampalataya na hindi tayo bumibitaw, di ba? Na hindi tayo bumibitaw. Kasi nga may mga pagkakataon talaga na parang lugmok na tayo sa mga problema, pero ang tendency it's a normal, it's a human tendency to really give up Pero if you are reminded na may Diyos na tutulong sa iyo, siguro hinihintay lang yung tamang pagkakataon kasi nga alam naman po natin sabi there is a time for everything a time for joy, happiness, for grief, di ba? Marami pong mga pagkakataon at yan po naman ay
sa mga pagkakataong yan, hindi naman po tayo naiiwan, di ba? Amen! Ganda ng mga inspirasyon po natin. 18 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga dito po sa programang Larga Batangas 2nd District. Ito ang programa ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ang ating kalargang ay nagsiselebrate ng birthday and sabi dito magsisimba daw siya. Yun naman. Yan ang gusto ko sa kalargan ko eh. Baclaran at Quiapo kaya pag napupunta ho tayo ng Metro Manila rin, hindi ho natin nakakalimutan na bumisita dyan especially sa Quiapo area, Iba yung feeling mo pag nakakabisita ka dun sa lugar na yan, napaka-special, yung ating Congressman Attorney Jerbil nga po, pumupunta rin po dyan sa Quiapo area, para magpasalamat, tayo rin naman, bilang pagpapasalamat, hindi rin natin nakakalimutan na bumisita rin. Ngayon, birthday ng ating kalargang si Koy, bibisita daw siya sa Baclaran at Quiapo area. Alright, magandang umaga pa rin ho, especially sa mga senior citizen po natin who's now tune in sa ating ng programa. Sige nga, batiin ho natin ang mga kalarga ho natin na nakatutok ngayon sa ating program, radio program. Alright, dito tingnan natin sa Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. On the air na ba tayo? Yun, magandang umaga na po kay Princess Gabby. Good morning mga kalarga. Kay Ate Marites Dagli. Sa lahat ng mga headquarters natin na talagang aktibong-aktibo. Ito ang maganda sa Larga Batangas 2nd District. Very active at very cooperative and very helpful ang ating mga kalarga po. Kaya every time you go into the offices ng ating Congressman Attorney Jerbil, talagang yung serbisyo publiko po ng ating Congressman Attorney Jerbil ay nyo pong mararamdaman. Dahil nga po sa mga headquarters staff po natin is very cooperative at sabi nga ay magsisilbi po sa ating mga kababayan. At of course, mga Beatrix Finest, yan, sabi ng ating Congressman Attorney Jerbil, hindi nakakalimutan po yung mga Beatrix Finest po natin. Yan, nakatutok po sila palagi. Alright, magandang umaga po sa inyo. And I hope you have a wonderful day today, mga kalarga po natin. Alright, sino pa? Sa lahat ng mga, dami po mga, bati nga po natin itong mga celebrants rin po natin, ng pinuntahan ng ating Congressman Attorney Jerbil. Siya po ay tuloy-tuloy ang paglarga po sa ating mga kababayan. And yan, siya po ay bumisita dyan sa San Pascual kay Suzette, 50 years old. Yun. Ang 50th sa Barangay Ilat South. Ito namang graduate. Congratulations kay... Sino ito ang pangalan ng ating Beatrix Scholar na to? Yun. Kay Regine Pontevilla ng Barangay Balayong. Ninang Beatrix is so proud of you. Of course naman, ang ating Congressman Attorney Jerbil, lalong-lalo na yung mga very excellent po na mga halos lahat naman mga Beatrix Scholar po natin, they really excel dito sa kanilang pag-aaral. Ayun naman po ang always reminder ng ating Congressman Attorney Jerbil na pagbutihin ang ating pag-aaral. Tayo naman po sa ating especially mga kabataan po natin, this is an opportunity na tayo po ay makatapos ng ating pag-aaral, kasi hindi lang lahat naman po ay nabibigyan ng pagkakataon ng mga makapag-aral talaga, pero pag may chances po tayo to have an opportunity para makapag-aral, yun, samantalahin po natin, kasi nga hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon ng makapag-aral. At yun,
Alright, magandang umaga muna sa lahat ng mga nakatutok po natin, mga kaibigan at mga kalarga. Ayan, alright, especially mga kalarga po natin sa 2nd District of Batangas. Alright, and ano naman po ang nilargahan ng ating Congressman Atty. Jerbil nung isang nung Monday po na nakausap po natin, napaka makabuluhan ng ating diskusyon sa ating Congressman Atty. Jerbil every time she goes on air, marami po tayong mga nalalaman, mga impormasyon at mga ideas, especially yung mga panukalang batas at dyan sa Kongreso. Now that wala pa, sabi po ng ating Congressman Atty. Jerbil, still completing yung mga committee ng Kongreso para makapag sagawa na rin ng mga committee hearing po. She is now the head of the Committee on Justice as well as ex-officio member of the Judicial Bar Council. Napaka mahalaga at mga ma-impluwensyang mga committee at mga organisasyon, Judicial Bar Council, Committee on Justice, napaka influential sa Kongreso sa when it comes to the committee, at alam naman po natin, Committee on Justice, ang dami pong mga magagawa sa ating bansa, sa ating Kongreso, sa pagkakaroon ng mga reforma rin siguro sa batas na patutupad sa ating bansa, para mas lalong paigtingin at mas lalong palakasin, especially when it means to especially yung giving justice, katarungan dito po sa mga kababayan po natin. Marami po sa ngayon po talaga kailangan po natin ng matibay na mga batas at mga batas para tungkol sa pagkakaroon ng justice dito sa ating bansa. Alright, yan po ang mga ang mga kaganapan po sa ating distrito na rin with our Congressman Atty. Jerbil, at siya naman po ay tuloy-tuloy sa ating paglarga dito po sa ating distrito. Puntahan rin nga po natin ang iba pa mga kaganapan naman dyan po sa iba't ibang mga bayan ng ating distrito dito sa 2nd District of Batangas. Unahin natin ang Lubo, Batangas. Diyan po sa Lubo, Batangas, very active ngayon ang Lubo, and August 12 kahapon ay nagkaroon daw po ng barangayan program, retooled community service program, ugnayan sa barangay. Ayun ang kanila pong mga programa ngayon, ugnayan sa barangay, especially giving medical assistance and medical mission sa mga barangay po, yan. And personal pong tinungo ng punong bayan ng Lubo, Batangas, yung animal checkpoint, yung naibalita rin po natin, in and out of Lubo, animal checkpoint ng PNP. Yan po para sa ito daw po ay sa barangay Malapad na Parang. Ang nasabing pagbisita ay ang pagsuporta ng punong bayan ng Lubo sa isinagawang pag-iingat upang masiguro ang kaligtasan ng mga alagang backyard racers sa atin ng bayan. Yan, napakahalaga po niyan. Alam naman po natin na yung Lubo po isa sa mga hard hit na when it comes to ASF, yung mga noong nakaraan taon nagkaroon nga po ng ground zero dyan po, kasi nga yan po ang tinamaan sa ASF noong nakaraang taon. Ngayon ay unti-unting bumabago na itong Lubo, Batangas, at ngayon naman sinisigurado ng ating punong bayan dyan na wala akong makakapasok ASF dyan po sa bayan ng Lubo, Batangas, kasi nga po malaking bahagi po ng Lubo rin yung mga backyard hog racers po natin, yan po naman ang kabuhayan ng mga kababayan po natin dyan sa
Lubo, Batangas, ano. Alright. And puntahan nga natin ang Tingloy, Batangas rin, ano. Nakausap rin po natin nung mga nakaraang araw ang mayor at vice mayor ng Tingloy, Batangas, ano. Si Mayor Larry Alvarez and Vice Mayor Mikey Alvarez para sa mga programa po nila dyan, no, sa Tingloy, Batangas. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga, Batangas, tunay na totoo. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Alright, yan. Hindi natin makikita yung page ng ano. Samantala, dito po sa naman sa bahagi ng hindi natin makikita. Ito, bahagi ng San Luis, Batangas. Mga pahatid balita ng ating Mayor Oscar Lito Hernandez. August 14 ay dog and cat registration. Yun. And sa Barangay Bagong Tubig, 9 o'clock in the morning. Yun, mga ka-agri. Libreng pagbabakuna daw po at libreng kapon. Pagpaparehistro na nagbibigay ng opisyal ng pagkakakilanlan para sa mga fur babies. Yung mga aso at pusa po natin, registration sa August 14, Barangay Bagong Tubig, Covered Court. Yan po ay hatid ng Pit Center San Luis Farmers Information and Technology Services dyan po sa San Luis, Batangas. At nais rin ibalita ng ating Mayor Oscar Lito Hernandez yung bagong munisipyo ng San Luis, Batangas. Isang napakandang biyaya daw po para sa mga kababayan ng San Luiseño, yung mga kababayan sa San Luis, yung mga taga San Luis, Batangas. Ang galing ng San Luis, talagang largang-larga po ang mga taga San Luis, Batangas. Okay? Happy birthday! Diyan naman po sa San Pascual, Batangas. Tingnan na po natin ang mga taga San Pascual, Batangas. Larga, radyo at internet, sama-sama natin to, kasama si Kong Jenky, Beatrice, Nuestro, panalo sa serbisyo. Di ka mapapahinto, ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, senior citizen. Alright, nagkaroon po naman ng pagpupulong ang mayor ng San Pascual, courtesy call ng mga taga Green Tech Total Environmental Solution dyan po sa San Pascual, Batangas. And of course, ng Monday flag raising ceremony. And yun po mga activity and nagkaroon rin po ng One Unite Riders Club Philippines. Samantalang sa atinong Mabini, Batangas naman ay alright, yun. Meron pong announcement ang Public Information Office ng Mabini, Batangas, license plate distribution at sangguniang Barangay Conference Hall, Legislative Building, Municipal Compound, Poblacion, Mabini, Batangas on August 16, Saturday, 9 to 3 p.m. Oy, mga kukuha po ng license plate, distribution po to, LTO, Licensing Center. Nandyan po sa Mabini, Batangas, sangguniang Barangay Conference Hall, Legislative Barangay, Municipal Compound, Poblacion, Mabini, Batangas. Yung mga bagong, ngayon po kasi release na po ang mga plate ng mga sasakyan po natin as per
the LTO, ano, kaya ito po, pwede nyo na makuha. Diyan naman po sa Mabini, ito daw po ay, this will be distributed dito sa Sangguniang Barangay Conference Hall, Legislative Building, Municipal Compound, Poblacion, Mabini, Batangas. August 16, Saturday, ngayon pong darating na Sabado, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Ang kailangan po nyong gawin at udalhin a photocopy of official receipt and certificate of registration, copy of deed of sale if not yet transferred, authorization letter with valid ID if claimed by representative. So wala na po siguro tayong dahilan para kapag tayo po nahuli ay yung atin po mga plate ay hindi bago, dahil ngayon po distributed na ng LTO at mismong yung LTO na nga po pumunta sa mga bayan-bayan, kaya diyan po sa Mabini, Batangas, make it sure na inyo po makiklaim on August 16 po diyan po sa Mabini, Batangas. Alright, tuloy-tuloy pa rin ang ating ng programa dito po sa ating ng programa sa ating ng sabayang broadcast ng radio at ng internet. Ngayon pong araw na ito ng Monday, once again, binabati po natin ng good morning yung mga kalarga po natin at nagkaroon lang po tayo ng update, And yun nga po pala, larga serbisyo ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro. Pinangunahan po niya noong Monday ang isang flag raising ceremony sa Mabini Municipal Hall grounds noong August 11, Monday, kasama yung mga lokal na opisyal, kawanino ng pamahalaan at mga miyembro ng komunidad dyan po sa Mabini, Batangas. Alright, samantala dito po sa atin ng greetings sa mga nakatutok po ngayon. Magandang umaga po at magandang umaga kay Bernie Abo, Micaela Jimenez Balos Queron, shout out Lisbeth Perangculio Navarro, si Jeffrey Bakay, Kate Bakal, si Cher Patpat, si Patpat, good shout out sa lahat ng mga BYM, yung mga BYM po natin sa buong 2nd District of Batangas, lalo na sa Mabini. Sabi po ni Patpat, yan, very active ngayon ang BYM, meron po silang mga regular meetings at yung mga BYM members po natin. Shout out sa mga staff po ng Bawan, kay Rita Ailagad Pada, good morning. Kay Kuya Gino Lopez, ayan, mga kalarga po natin. And kay Ronalisa Bernesa Makuha Larga Beatrix, yun po ang mga pahatid ng mga mensahe po naman ngayong araw na ito sa atinong regular na programa dito sa Larga, Batangas, 2nd District. Alright, shout out rin kay Kong Vice Vice Kong, Ate Rona, yan, ay nakalimutan natin si Ate Rona. Alright, napaka sabi nga ay si Ate Rona ay defender of the universe. Alright, yan. And yan, sa lahat ng mga kalarga po natin, na nakatutok rin sa radyo, sa mga nakikinig po sa radyo. How are you there, mga listeners po natin sa Air 191.9 FM? Sa lahat ng mga driver po natin, mga nasa palengke, especially mga nakikinig po, mga nagtitinda sa palengke, usually sa palengke po, mga radyo talagang pong pinakikinggan dyan sa mga palengke, lalong-lalo po sa 2nd District of Batangas, ay malakas po ang Air 191.9 FM, kaya tune in na po kayo, tutok na po kayo sa atin ng programa. At yun, malay mo, mabati po kayo mga nakikinig po, yun. Ate Ronay. Alright, ano ba mga
balita po natin. Alright, dako naman natin ang mga balita po natin dito po sa atin ng bansa naman. Mahalaga po yung mga information po natin na atin nung nakukuha dito po sa atin ng bansa. Yung mga balita at impormasyon na atin nung nalalaman at updates sa mga balita dito sa atin ng bansa. Ano ba mga balita po natin? Dito po sa ating bansa. Mga balita at impormasyon sa pagdaraos po ng ika-124 na anibersaryo ng police service ay inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na tiyakin na may sasagot sa bawat tawag gamit ang pinakabagong 911 response technology ng bansa. Pag meron po kayong mga kailangan pong itawag, especially yung mga emergency at mga kailangan po ng tulong ng PNP, activated po ang 911 response dito po sa atinong bansa. All you need to do is call 911. It's just like itong 911 sa ibang bansa rin 911 kaya halimbawa nasa bingit po kayo ng panganib ng o may mga nangyaring crime o mangyayaring crime sa inyo pong lugar, ang kailangan po na inyong tawagan ay 911. At inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na tiyakin na may sasagot sa bawat tawag gamit ang pinakabagong 911 response technology ng bansa. Sa 124 na anibersaryo ng police service, sinabi ni Marcos na sa muling pagbuhay ng emergency 911 ay nakakaresponde na ang kapulisan sa libo-libong emergency calls mula naman sa police assistance hanggang sa police interventions, gayon din sa search and rescue. Yung pa na po ang mga mga nagagawa po ng 911 yan po ay ngayon po talagang utos po ng PNP yung mabilisang responde, especially sa mga panahon po na krimen kailangan po ng assistance ng police. Yung emergency 911 hotline ay nakakaresponde na ang kapulisan sa libo-libong emergency calls mula sa police assistance hanggang sa police interventions, gayon din sa search and rescue. Subalit ang hamon-anya ngayon ay masiguro na umulan man o umaraw, maging sa ordinaryong araw o mas higit sa panahon ng krisis, ay dapat handang sumagot sa tawag ng publiko na humingi ng tulong anumang oras at anumang panahon. Gihit ang Pangulo, ito ang paraan para muling maibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan. And I quote dito po sa sinabi ng Pangulo, "We owe our people a system that they can rely on." Ayon kay Marcos, ang bagong 911 system ay isang technology provided na nanalo sa bidding para sa kontrata na nagkakalaga ng 1.4 billion kung saan kabilang sa features nito ang bagong sistema na may kakayahan para ma-detect ang lokasyon ng isang taong tumatawag. Yun. Tama po yan. Napapanahon po talaga yung pag-update especially sa teknolohiya na ginagamit po sa paglaban sa krimen. At isa nga po dito yung 911 and more and more updates pa rin po siguro sa mga technology talaga especially yung paggamit rin siguro ng drone ng PNP ginagawa na rin po ngayon, pero of course kailangan po natin lang updated palagi ang ating mga technology at yun naman po talaga ang mabisang tool para labanan rin ang krimen dito sa atinong bansa. Kaya good job PNP ngayon magaling yung liderato ng PNP chief po natin and very active yung 911 na sabi nga po ay activated at yung 5-minute ba yan response sa mga crime talaga naman dapat pong ganyan kasi nga
Wag na ho tayong pahuhuli sa ngayon. You can already maximize the use of technology bakit hindi natin gamitin para ho sa ika nga ay paglaban sa crime dito ho sa ating bansa. Yan, malaking tulong po yan sa ating Philippine National Police. Samantala, ito po nakakaalarma na daw po ang tumitinding karahasan sa mga paaralan. Parang dati-rati nababasa po natin, naririnig lang po natin yung mga balitang ganito sa ibang bansa. Ngayon nangyayari rin po dito sa ating bansa. Sabi po ni Senator Raffy Tulfo, na-alarma daw po sa Senate Committee on Basic Education Vice Chairperson Senator Idol Raffy Tulfo sa dumaraming bilang ng insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas na banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Binanggit ni Tulfo ang insidente noong August 7 sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija kung saan isang 18 taong gulang na dating estudyante ang bumaril naman sa isang 15 taong gulang na estudyante bago niya kinitil ang sarili. At ang insidente noong August 4 sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur kung saan binaril naman po at napatay isang grade 11 na estudyante ng isang grade 11 na estudyante ang kanyang guro, di umano'y dahil sa bagsak na grado. Tinanong ho ni Tulfo ang Department of Education kung anong hakbang o ano-anong mga hakbang ang kanilang isinasagawa upang matugunan ang suliraning ito. Maiwasan ang pagpasok ng mga nakamamatay na armas gaya ng baril sa loob ng paaralan at matiyak ang isang kaligtasan sa loob ng school facility. Siguro dahil talaga pong magkaroon ng pagtatalaga ng mga security guards po sa mga sa mga eskwelahan talaga, not only sa mga private schools maging diyan po sa mga pampublikong paaralan po natin, ay yun na siguro po ang gawin yun siguro po ang dapat na magawa na rin ngayon dahil nga po 2 incidents happened diyan po, isa sa Lanao del Sur at isa naman diyan po sa Nueva Ecija. Imagine mo 15-year-old na estudyante, binaril yung kanyang kapwa estudyante na 15-year-old na 18-year-old yung bumaril, 15-year-old yung binaril diyan po sa Nueva Ecija. Doon naman po sa Lanao del Sur, yung estudyante dahil binagsak daw ng guro, binaril naman yung teacher ayon kay DepEd Undersecretary for Legal and Legislative Affairs Pilimon Javier, muling ipinaalala ng ahensya ang DepEd Order No. 40 Series of 2012 o ang Child Protection Policy na nagtatagda ng zero tolerance policy laban naman sa karahasan sa loob ng paaralan. Meron po palang DepEd Order noong 2012, number 40 po to, Child Protection Policy na nagtatakda ng zero tolerance policy laban naman sa karahasan sa loob ng paaralan. Pero napapasok po ngayon iba na ho kasi ngayon ang panahon talaga kaya dapat updated rin yung mga policies po natin regarding securities dito po sa mga schools po natin siguro to dapat tingnan rin ng DepEd yung pagtatalaga na ng mga security guards sa mga public school. Ay for sure public school yung pinangyarihan ng krimen na yun Gayunpaman, binigyan din ni Tulfo na sa kabila ng umiiral na patakarang ito, tila may problema sa tamang pagpapatupad. Yun ang problema. Iginit din niya na dapat mayroong mananagot sa mga pangyayaring tulad nito. Ay 18-year-old na yun So, subject na siya sa batas kasi legal age na po siya. Sa isa sa mga insidenteng binanggit ni Tulfo, sinabi ni Javier na sumabay sa dagsa ng tao ang suspect papasok ko ng paaralan. Yun po sinasabi po natin dahil nga ito'y pampublikong paaralan ano po yan, in out ang mga tao rin dyan lalong yun estudyante rin yun yun pala may dalang baril ang isa sa mga insidente binanggit ni Tulfo, sinabi ni Javier na sumabay sa dagsa ng tawang suspect papasok ko sa paaralan. Tugon ni Tulfo, hindi dapat gawing palusot ang ganitong dahilan sa pagtaas ng karahasang may kinalaman naman sa paaralan.
Nangako naman si Javier na magpapatupad sila ng mas maigpit na mga hakbang upang maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. Anything could happen kasi sa crime po, no? Kaya siguro tama po talaga rin yan, no? Na yung pulisiya po natin sa child protection, sa mga estudyante po natin, ay kasama na daw po yung pagtatalaga rin siguro ng mga security guards, na magche-check po, kasi pag public talaga in and out po ang mga tao rin, sino ba mag-aakalang may dalawang baril yung estudyanteng yun, siguro kasama sa mga security check, yung pag-check na rin po dun sa mga papasok po sa eskwela kasi pag public kasi may mga security ba yan? Parang wala naman madalas wala especially sa mga probinsya ayun nga po ang siguro eye-open na rin po to sa mga public schools po natin kasi pag private naman talagang meron talagang nakatalagang mga security guards sa mga private schools, pero sa public most of the time ay wala lang po sigurong nagbabantay diyan nagche-check do sa mga papasok sa mga eskwelahan I don't know hindi po natin alam yung sitwasyon ng mga public school at yung mga policies with regards to the security check ng mga papasok sa kanila mga eskwelahan. Pero this is an eye-opener dito po sa mga public school po natin sa pangunguna rin po diyan sa Committee on Basic Education, sa DepEd po natin not only in Nueva Ecija sa buong bansa. Imagine mo Mindanao yon yung nangyaring isa binaril niya mismo yung teacher niya imagine mo nangyayari po yung mga gano'n. And yung sinasabi po nga natin mahalaga po yung mga updates ng mga batas po natin and yung mga policies natin po natin kasi nga ngayon po ay iba na ang sitwasyon ng ating panahon. Iba na po ang sabi kay mentalidad rin po ng mga tao syempre kasama na po dyan yung exposure nila sa social media na rin po siguro nakikita nila diba? Ngayon naman po ay anyone can access naman yung mga social media pages po even yung mga minors nakaka-access po kaya doon sa ibang bansa may mga mahigpit po ang polisiya nila sa mga paggamit po ng social media talagang hindi pwede po din yung mga minor di edad dito po sa atin kasi anyone can access even you are a minor, especially sa mga sa mga hindi dapat nakikita sa social media. Oras natin 51 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Sa lahat pa rin na nakikinig at nanonood, sa lahat ng mga nakatutok sa atin programa sa pamagitan ng social media and even sa radyo, magandang umaga pa rin sa inyo lahat. Samantala, ito po, balita pa rin. Yung Portwed, naalala nyo yung salitang Portwed, ito palagi yung meron nga nagpatatak ng Portwed na Portwed sa impeachment i-reforma. Yan. Paano gagawin yun? Kailangan ng pagbabago ng salikang batas. Siguro dahilan sa pagtatalo ng Kamara at Senado sa salitang Portwed sa kaso ng impeachment ay dapat nang itong i-reforma at maging ang iba pang malalabang probisyon sa 1987 Constitution. Yun. Salikang batas po natin. Sinabi ni Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Ronnie Puno na ang salitang Portwed ay dapat mapalitan ng bilang ng mga araw upang maiwasan ang deadlock tulad ng nangyari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siguro tama nga po yun Para wala nang talo kung bigyan na ng
panahon, takdang panahon, ano, hindi lang salitang forthwith, pero napakalinaw naman po ng forthwith eh. Kaagad-agad, diba? May iba pang mga kahulugan ba yun? Parang, depende nga po sa nag-i-interpret, ano. Pero, kung inyo lang titingnan, ano, at aalamin ng husay, ika nga, yung salitang forthwith, wala namang ibig sabihin kundi kaagad-agad, ano. Agad-agad, ika nga. Pero dahil nga po sa pagtatalo ng Kamara at Senado sa salitang forthwith, sa kaso ng impeachment ay dapat na itong ireforma at maging ang iba pang malalabong probisyon sa 1987 Constitution. Sinabi ni Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Ronnie Puno na ang salitang forthwith ay dapat mapalitan ng bilang ng mga araw. Ibig sabihin nakadetali na doon ilang araw upang maiwasan ng deadlock tulad ng nangyari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Halimbawa, forthwith, 1 week dapat ma-actionan. O di ba? Yun ang pinaka minimum na yun, ano? Na bilang ng mga dapat ma-actionan, ano? Forthwith means immediately, sabi po ni Puno, pero ibaan niya ang ipinakahulugan at interpretasyon dito ng Senado na tumagal ng ilang buwan. Yun. Forthwith 4 months. At hindi inaksyonan agad ang impeachment. Ayon kay Puno, chairman ng National Unity Party, marami anya mga kataga sa saligang batas na hindi sinasabi kung ano talaga ang espesipikong ibig sabihin. Yung nga po tinatanong natin, is it subject to interpretation pa rin yung saligang batas natin o yung constitution po natin, di ba? Yung po tinatanong po natin, no? Kasi nga, malinaw na yun eh. Sabi nga ultimate na yun eh. Do we really need to interpret the Constitution, di ba? Sa pagpapatupad po nito. Yun po ang katanungan rin po natin eh. Alam nyo sa proseso ng, sabi po dito, no, sa quote po kay Representative Puno, alam nyo sa proseso ng hudikatura, kadalasan may mga specific names, period na sinasabi. Pero ayon kay Puno, na sinasabi kong maghahain ng kaso ay may espesipikong period para sagutin ito sa loob ng 7 o 10 araw at iba pa yun. Nga, 1 week po, 7 to 10 days. Yun sa judiciary po, sabi po ng ni Puno, Representative Puno. Specific period para sagutin sa loob ng 7 araw. Yun nga pong yun ang siguro pinaka maximum na araw po, 7 to 10 days na kailangan pong sumagot. Isinusulong ni Puno ang Constitutional Convention para magsagawa muna ng pagrebisa sa 1987 Constitution para maisaayos ang mga kalabuan sa batas. Yun nga po, matagal na yun, panahon, ilang years na po, na pinag-uusapan, con ba? Ano ba yung isang procedure, Pero to con para daw po masagawa muna ng pagrebisa sa atinong saligang batas, yung 1987 Constitution. Pero ang tagal na po mga usapin niya, Hindi yun na nangyayari kasi nga every time na magkakaroon ng attempt na sabi nga malinawan kasi nga kailangan rin mo naman talaga natin ma-update yung mga batas po natin na sinasaad po ng atin sa saligang batas, dapat ay updated na papanahon, kasi yung batas maaring applicable nung panahon na yon, pero sa ngayon kailangan ho natin ng mga updated na mga batas, Yan po ang sinusulong po diyan sa ng isang kongresista, para daw magsagawa Constitutional Convention para magsagawa ng pagrebisa sa 1987 Constitution para maisaayos ang kalabuan sa batas. Yun. Ibig sabihin, malabo pala po ba, Ang mga kalabuan at depekto sa saligang batas ay nagpapahina sa legal nitong pundasyon at pinabababaw din ang katatagan ng Supreme Law ng bansa. Yun po ay base sa opinyon ni Representative Puno. Dagdag pa ni Puno na ang CONCON ang pinakamabisang paraan na mas transparent at makakalahok sa mekanismo
mas pinakamainam para itama ang mga malalabang probisyon at maglagay ng mas kinakailangang reforma o pagbabago sa 1987 charter ng ating bansa. Yan, siguro talagang uusbong na naman ito po mga usapin dito po sa mga panukalang magkaroon po ng reform dito po sa ating saligang batas o mga pagbabago sa mga provision o pag-update ng mga provisions kasi nga po mga nangyari yung forthwith hindi po malaman kung anong ibig sabihin ng forthwith. Ito ba ay agad-agad? Ito ba ay 4 months na forthwith? O 1 week na forthwith? Yun kaya, hindi malaman kung anong dapat maging sabi nga ay aksyon dahil napag-usapan di ba yung forthwith na sabi nila uupuan ng pagkatapos ng eleksyon ay uupuan na nangyari na-archive yung forthwith na-archive hindi ba ibig sabihin ng forthwith ay archive? Parang ang layo para ang layo yun nga po alam natin wala pa naman pong decision for the motion for reconsideration ang Korte Suprema regarding this sabi nga pinag-uusapan pong issue ng impeachment forthwith or archive. Yun po ang tanong natin. Alright, oras po natin sa minuto bago mag-alas 10 ng umaga dito pa rin sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan sa ating programang Larga Batangas 2nd District. Magbabalik po tayo, diyan lamang kayo manatiling nakatuto. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Balik tayo sa ating programa dito sa Airwa 91.9 at ganyan din sa social media pages po natin ating Congressman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Good morning, magandang umaga. Ito, batiin natin yung mga kalargaw natin na nasa internet. Mark Magtibay, good morning. Wen Lee Larga, Maria Donabel Duncan, Gian Manalo, Buen Salida Jeff, si Ate Emmeline Auriada Jimenez Ortega, si Ate Teresita Reyes, Well Abanilia, Maria Donabel Duncan, si Joy Spanish Eye, si Lisbeth Pirangculio Navarro, si Adelaida Zerano, Don R. Halile. Yan po ang mga nasa internet po natin. Iba pa, 41 ngayon, 43 kanina, 43, 97 shares, 223 comments. Alright, more and more. Mr. Du, good morning. Madu, Mr. Du. Gian Manalo, Madu, good morning po. And yan, sa lahat ng mga kalarga po natin na nakatutok sa atin ng
radio program ng ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luistro na ngayon ay patuloy pa rin po ang paglarga sa ating mga kababayan and pagbisita sa ating mga kababayan dito sa 2nd District of Batangas. Diyan po naman sa Kongreso, yung mga nakasama po rin ang ating Congresswoman Attorney Jorbel, yung mga colleagues from the 20th Congress. Diyan po sa Kongreso, ito, nakita po natin dito sa face-to-face ng ating Congresswoman, now Congresswoman Laila De Lima. And our Congresswoman Attorney Jorbel also visited the office of Senator Bam Aquino and Senator Jinggoy Estrada. Yan po, nasa ating social media pages po ang mga activity ng ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luistro. Alright, let's go back sa mga balita at impormasyon dito po sa ating bansa. Uy, ingat pa rin po tayo. Ang dami ngayong mga aksidente rin pong nangyayari. Eto, kailangan po na talagang ba't ang daming yung mga aksidente, kailangan ba natin talagang magkaroon ng mahigpit na, sabi nga dyan po sa pagbibigay po ng mga lisensya, at 5 katao daw po ang iniulat na nasawi habang 9 na iba pa ang nasugatan sa nakaraang aksidenteng sumalpok ang isang van sa metal fence o bakal na bakod sa kahabaan ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City nitong Martes ng umaga. Sa initial na report ni Police Lieutenant Colonel Neil Rainier Mercado, Acting Chief of Police ng Tarlac City Police Station, bandang alas 8 ng umaga na mangyari ho ang sakuna. Sa nasabing trahedya, sinabi ng opisyal na 5 katao ang dead on the spot nang abutan ng mga nag-responding rescue team habang 10 katawang mabilis namang isinugod sa paggamutan para malapatan ng lunas. Habang sinusulat po ang ulat na ito, inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ito po, lumalabas sa investigasyon na nawala ng kontrol sa manibela ang driver sa ZLEX sa bahagi ng barangay Balincanaway ng nasabing lungsod. Bakit nawalan ng kontrol? Nagkalat ho ang katawan ng mga biktima habang nakahandusa sa ZLEX ng abutan na nag-responding mga operatiba ng pulisya habang nawasak ang kanilang sinasakyang van, bunsod na matinding pagbangga naman sa bakod. Ayon kay Mercado, may kukonsiderang self-accident. Yun nga po, errors driver, ang pangyayari dahil wala namang ibang sakyan na sangkot sa insidente at pinaniniwalaang masyadong mabilis ang takbo ng van sanhin ho ng aksidente. Yun. Kailangan talagang sumunod tayo sa mga minimum speed limit po. Ay pag sobra-sobra naman talaga ang bilis ay malamang sa alamang po yan ay magre-resulta po sa aksidente. Dito po sa mga expressway po natin, talagang ang bibilis dyan, more than yung mga may mga speed limit, ano bang limit dyan? 80, 100, pero makikita mo pag nagda-drive ka, nasa standard ka, may mga sasakyan na sobrang bibilis. Sobrang bibilis po talaga, dapat tumupad po tayo sa mga speed limit po dito po sa pinapatupad diyan sa mga expressway. Ay katulad dito po nagresulta sa pagsalpok ng isang van sa metal fence o bakal na bakod. Yan po naman ay sa Central Luzon Link Expressway. Naku, ano ang haba niyan po, yung expressway niya, halos walang mga kabahayan. Talagang tuloy-tuloy po ang biyahe mo dyan sa lugar na yan, exit mo na yan sa Tarlac na yata, kadaan tayo minsan dyan Okay, samantala sa iba pa mga balita po natin,
Sa iba pa mga balita po natin, sabi po ni General Torre, tiniyak ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na 24/7 mararamdaman daw ng publiko ang presensya ng mga pulis. Ang paniniyak ay ginawa ni Torre sa pagdiriwang ng 124 na anibersaryo ng Police Service Award na ginanap kahapon ng Campo Crame. Mahalaga po yung police visibility. Yung po palagi ang sinasabi po na para maiwasan po ang krimen, napakahalaga po ng mga police visibility and napasing po naman na dumami rin yung mga police assistance center at marami na po ngayon yung mga specific na mga lugar at yung mga lugar na kailangan po ng presence ng pulisya. Yun, siguro ito dahil sa mga programa ngayon pinapatupad ng PNP. Ayon kay Torre, kailangan nang maipakita at maparamdam sa lahat na hindi dapat nakatakutan ng mga pulis at sa halip ay katuwang ng publiko na handang magbigay ng seguridad. Yun, mahalaga po yan, yung police visibility. Tulad anya ng sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi sapat ang bilang ng pagbaba ng krimen upang masabi na sapat ang peace and order sa lugar. Anya, nagkakaroon ng kapanatagan ng publiko kung walang mga krimen at nakikita ang presensya ng mga pulis sa lansangan. Yun, mahalaga po yun, yung presence ng PNP po natin dito sa mga lugar na kailangan po ng presensya ng ating kapulisan. At yun, with this activated 911 emergency response po natin and yung mga updates po sa technology, this will really help dito po sa paglaban ng krimen and yung police assistance po natin, yung visibility ng mga police doon sa mga lugar, mahalaga po yan para ma-prevent ang mga krimen at yung daily routine rin sa pag-check po ng mga community po natin as a helpful task para talagang malabanan ang krimen dito sa ating bansa. Samantala, balita yun, dahil nga po 124th anniversary po ng PNP, Police Service Anniversary, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kukonsintihin ng kanyang administrasyon ng mga maling gawa at katiwalian sa hanay ng kapulisan. Siniguro ng Pangulo na iimbestigahan at pananagutin ng mga ganitong police officers at hindi kukonsintihin ang mga nanumpa at naipagtanggol ang batas at poprotektahan ang mga Pilipino. Ipinagmalaki naman ni Marcos na bumaba ang crime incident sa bansa simula noong June 2024 hanggang June 2025 kumpara sa mga katulad na buwan noong mga nakaraang taon. Subalit hindi naman anya sapat ang nasabing bilang para mapawi ang takot ng mga Pilipino, kaya bilang mga lingkod bayan ay hindi nila inaasahan na ipagdiwang ng tao ang statistics kung salungat naman ito sa kanilang sariling karanasan. Yun. Kaya dapat muling ibalik ng PNP ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng mabilis na aksyon. Yan naman po ang sinabi ng Pangulo diyan po bilang bisita po diyan sa ika-124 na Police Service Anniversary sa Campo Crame with General Nicolas Torre. Samantala, dito naman po sa ating lalawigan ng Batangas, ano pa mga balita po natin dito sa ating lalawigan ng Batangas? Nagkaroon po ng personal na nakapulong daw ni Governor Vilma Santos Recto noong August 11. Ang opisyal at kinatawan ng Development Bank of the Philippines na pinangunahan naman ni DPP President and Chief Executive Officer Michael De Jesus nagbigay kortesiya ang mga nasabing bisita para pagtalakayan ang ilang mga mahalagang ugnayan o partnership
na inaasahang makakatulong naman sa mas malawak na paghatid serbisyo ng mga Batanggenyo. Yan, kumukuha po tayo ng mga balita dito po sa Batangas, ano. At iba pa mga balita po. Sa ating Batangas, Kapitolyo tuloy na pagbigay ang tulong sa saya sa mga kababayang Fisher Pox sa Mataas na Kahoy at Balete. Personal ho nagtungo si Governor Vilma Santos Recto sa bayan ho ng Mataas na Kahoy at Balete upang maipaabot ang tulong sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan noong August 11, 2025. Bahagi ito ng tinutulungang kababayang mangingisda sa mga bayan sa palibot ng Lawa ng Taal dahil sa mababang demand sa isda sa hinang insidente ng mga nawawalang sabongero. Pinangunahan ang pamamahagi ng ayuda ng Provincial Assistance for Community Public Employment, Youth and Sports Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Agriculture Office at Provincial Treasurer's Office. Bahagi rin ng aktibidad ang muling pag-arangkada ng Mobile Community Kitchen ng PSWDO na pinangasiwaan ng mga kawani na naturang tanggapan. Naging bahagi sa pagtitipon sina Mataas na Kahoy Mayor Eli Ray Garjola Silva at Sangguniang Bayan CWS Representative Edwin Garjola, unang giyan ng bayan ng Balete Mayor Lali Maralit at kanilang mga Sangguniang Bayan, Provincial Administrator Attorney Joel Montialto, Chief of Staff ng Jundihan, Chief of Office of the Governor, Head Sara Adolfo at mga department heads ng Kapitolyo. Yan po ang balitang Kapitolyo po natin dito po sa ating lalawigan ng Batangas. So yan po ang mga updates sa balitang national, balitang probinsya, balitang Batangas, balitang 2nd District of Batangas, dito po sa ating distrito, katulad nga po na napag-usapan namin ng ating Congressman Attorney Jerbil, tuloy-tuloy po ang progreso ng 2nd District of Batangas and dadala ng mga magagandang investment po dito po sa ating 2nd District of Batangas, especially po dyan po sa bayan po ng Bawan, at yan nga po, inaasahang malaking proyekto sa 2nd District of Batangas, na magbibigay rin po naman talaga ng iba yung trabaho sa atin ng mga kababayan, not only in the 2nd District of Batangas or in Bawan, but also in the whole province of Batangas, at yung growth, yung ekonomiya ay talagang uulad po, at yan po ay magsisimula dito po sa ating lalawigan ng Batangas, sa ating distrito, sa pamamagitan po ng tayong malaking international port dyan po sa Bawan, Batangas. Ano ba mga and of course yung iba pa mga programa dito po sa ating 2nd District of Batangas. Sambayanan, balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan, pataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Okay, oras po natin 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik pa rin tayo sa ating mga balita at impormasyon. Diyan lamang kayo na manatiling nakatutok sa ating programa dito sa Air 1 91.9 FM sa Bayan Broadcast po ng radio at ng internet. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa social media. Ganoon din po sa mga nakikinig sa ating himpilan sa Air 1 91.9 FM dito po sa ating lalawigan ng Batangas. Bayan natin ay walang kapara. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Batangas, 2nd District. Larga, Batangas,
2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Balik tayo sa ating programa at magandang umaga muli sa lahat ng mga batino natin sa mga nasa social media pages po natin, no, ng ating Congressman Attorney Jervil, si Karen Katoy Orense, si Janice Pones, Don R. Halile, yan mga nasa social media page po natin, no. Gian Manalo, Maria Donabel Duncan, RB Orense, yon, Maymay Guico, si Lisbeth Perangculio Navarro. Yan po ang mga tuloy-tuloy po kayo, no, sa ating pag-suporta sa social media page ng ating Congressman Attorney Jervil, no. Meron po tayong YouTube channel. Ayun, puntahan nga po natin ang YouTube channel ng ating Congressman Attorney Jervil, no. Marami po mga reaction rin po doon, no, sa YouTube channel po ng ating. Puntahan po nyo ang YouTube channel ng ating Congressman Attorney Jervil. All you need to do is type in Kong Jinky Beatrix Luistro at makikita po nyo ang channel po ng ating Congressman Attorney Jervil is Kong Jinky Beatrix Luistro sa YouTube channel po natin. Ito po ang mga reaksyon ng ating Congress sa ating YouTube channel, basahin po natin, especially po dito sa Sustainable Land Protection Law. Sabi po dito, salute you, Congressman Luistro. We will support you. Your wisdom, attorney. Yun. Magandang batas. Salute, Kong Luistro. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa ating yaman ng kalikasan. Mabuhay po kayo. Sabi po dito, ito po buong bansa po itong nagre-react dito, napakaganda ng inyong bill, mabuhay po kayo. Ito regarding po dito sa Sustainable Land Protection Law bill, ito po ang mga reaksyon. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa ating yaman na kalikasan. I admire Kong Luistro. She should be in the Senate. Yun naman po talaga, no. Kasi nga buong bansa po ang nagre-react dito, no. Sabi po, iba ka talaga. Ako ang nagsabi sa iyo na idol kita. Sabi ni Calibre 7401. Sabi dito, I like that, and yes, let's support our natural resources. A great idea for good tomorrow's future. Yun. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Mabuhay po ang bagong Pilipinas, si Edgar Villegas. Yun. Sabi po dito naman ni Liwencio Bazanes 6154. Ito po ay sa YouTube, binabasa po natin. It's time na pairalin ang Land Use Act. Ayan. It's time for the Land Use Act. Pairalin na daw po yan. And I support the bill. Sabi po ni Manuel Rara 384. Sabi po dito,
my next senator in 2028 talaga namang ano. Pag dito pa kasi sa iba pang ano no, kasi po yan nationwide po tong ano, itong reaksyon ng sa YouTube ano, at even yung mga taga-abroad, marami pong nanonood eh. Very admirable, talented. I wish you all the best in the 20th Congress. Your partner in your journey, si Arlene Deborah De Leon 2460. Yan po ano, yung mga ang gandang basahin po ng mga messages po na very sabi nga ay supportive na mga kababayan po natin. Nakikita po nila kasi yung ginagawa ng ating Congressman Attorney Jerby, yung performance ano, sabi nga po ay talagang ginagampanan po ng ating Congresswoman yung pagiging isang mambabatas ano. Thank you Kong Luistro for your hard work and dedication to serve our country. Sabi po dito, this is the reaction to the law which is being passed sa Kongreso, yung sustainable land use ano. That law will certainly protect our environment, kaya sobra na po ang pagbaha at sana ipasara yung mga mining daw ng mga Filipino-Chinese or Chinese na nagpopondo gumagamit lang ng Filipino company. Yun naman, sabi po dito ano, reaction po. At ang mga minerals na namimina, nasisira po ang ating kagubatan, ang ating environment at sobrang pagbaha. Gayon din lang konti lang na po ang kinikita ng gobyerno. Sabi ni Sophia Quirino 3816. This is in YouTube ano. Sabi po dito, kapag pinapakinggan ko ang mga bills na pinapasa ng Congress, magaganda at mapapakinabangan ngunit kapag ang bill na pinapasa sa lower house ay may tatama ng negosyo, pag dating sa upper house, tinutulugan na lang. Nakakalungkot naman. Ito po ay reaction po binabasa rin po natin dito. John Robert Gaberia 4118. This is in YouTube po natin ng ating Congressman Attorney Jerby no. Alright, more of the reactions ano. Punta po kayo sa YouTube channel po natin no, Kong Jinky Beatrix Luistro. Dito naman po sa naging programa no Monday reaction, sabi po dito, sana po lumaban kayo ng senator next election. Yun talaga mga panawagan. Mega love Kong Jinky. God bless always. Silent listener here from SG Singapore siguro ano. Nakikinig pala, imagine mo no. Marami ano silently listening ano. Yung pong iba hindi man nagre-reaction, pero sila po ay nakikinig sa programa po ng ating Congressman Attorney Jerby. Katulad po nito, sa Singapore po siya no. Meron po siyang pangalang Helen Helen Blog Official. Yan, 6384. And nakakatawa itong basahin na yung mga reaction dito, yung sabi nga ay pananaw ng taong bayan no. Kasi nga hindi man ho sila sabi nga ay nagsasabi na nanonood kami, pero they are reacting dito sa mga issue no. Kaya sabi nga buhay na buhay po ang opinion ng ating mga kababayan no, with regards to the things that are happening dito sa ating bansa. Yun, sabi ni Helen, inulit niya dito, mega love, Kong Jinky, God bless always, silent listener from Singapore. Alright? Sa YouTube po maraming mga reaction at doon po nakikita po natin yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Ito po sa isang video dito, ay ito, bigyan daan po natin kasi ito naman po ay this will be posted also in YouTube ito pong programang ito, kaya basahin po natin
Napakaliwanag ang mga sinasabi ni Kong Luistro. Naiintindihan ang mga paliwanag. Smart talaga siya. Dapat lang siya sa government kahit anong posisyon. Mabuhay ka, Kong Luistro. Sabi, very clear, concise, and knowledgeable. Kong Jinky. Kong Jinky Luistro. I salute you. Ayan, sabi po dito, salamat kagalanggal na Congresswoman Luistro sa napakaliwanag ng mga paliwanag. We love you, Madam, from the province of Bulacan. Ayun. Ang lalayo ng mga reaction po natin. No? Alright, ng atin nung, yan, punta po kayo sa atin nung YouTube channel para sa iba pa mga kaganapan at sa reaksyon. Dito na po sa atin ng Facebook page. Let's continue to like, share, and follow. We are already 154. We are already 154 sa atin hong Facebook page. And we also have Instagram. Kaya supportahan po natin Kong Jinky Beatrix Luistro sa Instagram page po natin. All you need to do is look for Kong Jinky Beatrix Luistro. Dito po 830 followers. Pero sa TikTok mas marami. Kaya ito daw po ang platform talaga na sinusubaybayan po ng mga netizen ang TikTok ay. Kaya we have already 6,566 na followers sa TikTok and it's gaining more. 31,000 likes. Yun, 6,566 na followers po sa TikTok. Ayan, yung mga dito makikita mo rin yung mga reaction ng mga kababayan po natin because this is worldwide yung reactions trend, especially ng mga netizens po na gumagamit po ng TikTok. 31,000 likes. Alright, and let's support our social media page. Of course, let's begin with the YouTube channel, Kong Jinky Beatrix Luistro. Sa TikTok, Kong Jinky Beatrix Luistro rin at tiktok.com. Sa Instagram, ganun din. Para hindi po tayo mawala, isa lang po. Kong Jinky Beatrix Luistro. And sa Twitter naman, Jinky Beatrix Luistro. Yun. Alright, kompleto, Alright, mga panghuling mga pagbati po natin sa atin ng Facebook page. Mga panguling pagbati sa ating Facebook page. Alright, ito po kay Rowel Talavera. Good morning, magandang umaga. Barangay Aplaya, Zone 6. Ito po mga taga 2nd District po talaga, Gian Manalo, Maria Donoval Duncan, Wenli, Mark Magtibay, Buen Salida Jeff, Ate Emeline Oriana Jimenez, Beji Gunyo, Teresita Reyes, Tito Well Abanilla, Maria Donoval Duncan, RB Orense, Ate Joyce Banzay, Myra Rossi, Lisbeth Peranculio Navarro, Maymay Guico, Adelaida Zerrano, Don R. Halile. So yan po ang mga tumutok sa atin po at nagbigay po ng kanilang comments sa ating Facebook page. Once again, happy birthday sa atin ng kalargang si Coy Polto Laura. Batiin po natin uli ng maligayang kaarawan ang atin ng Kuya Koy. Kong Jinky Beatrix Luistro, panalo sa serbisyo, di ka mapapahinto ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, sa lahat ng mga celebrants po natin, happy birthday, especially sa atin ng kalargang si Coy Polto Laura. Wala na po tayong oras at sana po ay nakatira namin kayo ng impormasyon ngayong araw na ito ng Wednesday. It's August 13,
kalahating buwan na naman ang lumipas, ano. Halos kalahating buwan na naman ang lumipas sa atin ng kalendaryo. At next month, September na, Pasko na naman. Sabi nga po ng iba Pasko na naman, meron na ba kayong biyanan? Alright, maraming salamat ho bayan sa ngalan ng atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, natin ng mga HQ managers, staff, sa atin ng mga Beatrix Finest, sa langalan ho ng atin ng Mayor Noel Beatrix Luistro sa Larga Mabini, sa atin ng birthday celebrant si Coy Portolara. Ako naman po inyong gwapong broadcaster, si Ron Lozano. Maraming salamat at magandang umaga at mabuhay po tayo and Larga, Batangas, 2nd District. Batangas, tunay na totoo, balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lozano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro.